Dahil sa pagkamatay ni Barrigan, tinakip ni Sakata at Hashito si Lavery upang isaplong sa pinakamataas na mahestrado ng barko. Tinawagan nila ang pinunong hurado na nagngangalang Cleopatra at sinabi ni Sakata dito na gusto nilang magsampa ng kaso laban sa ika-6 na reynang si Seiko. Dulot ng pagkatangka nitong paslangin ng ika-14 na prinsipeng si Bobol. Subalit, dahil sa pawang espekulasyon lamang ang sumbong nila sa Sakata, tinanggihan ni Cleopatra ang tanggapin ang kaso. Sa halip, magpapadala siya ng mga investigador sa silid ni Reyna Seiko para obserbahan ang mga kilos nito. Ang ika-6 na reyna ng Kakin ang ina ni Prince Cacho na siya namang pinagsisilbihan ni Lovery. Sila ang unang pinagsuspetsahan ng mga gwardyang nasa silid sapagkat si Lovery lamang ang tanging tao na nakakita sa silent majority at kasabay ng pagsigaw niya matapos masilayan ng nilalang na matay si Barrigan. Ang pagpaslang sa isa sa mga estudyante ni Kurapika sa loob ng silid ni Prinsipe Bobol ay labis na nagdulot ng matinding takot sa lahat ng mga dumalo sa pagkasanay ni Kurapika ukol sa Nen. Kaya, sinabi ng Hunter sa lahat ng kanyang estudyante na pag-isipang mabuti kung gusto pa ba nilang matuto ng Nen sa paggabay ni Kurapika. Umalis ang Hunter sa silid panuluyan ng kanilang kwarto upang yayain si Reyna Uwito na lumipat sa silid kainan at puntahan si Shimano na naghahanda na ng kanilang tanghalian. Habang paalis sila, nilapitan ni Fury Cub si Bobby Mayna at tinanong nito ang kapwa sundalo kung bakit hindi nito sinusundan sila Reyna Uwito. Gayong iyon ang misyon na ipinunta ni Bobby Mayna sa kwarto. Sumagot ang sundalo kay Fury Cub sa pagsasabing wala itong karapatang pakailanmanan ang paraan niya sa pagkasagawa ng kanyang misyon. Tinawanan ni Fury Cub ang sagot ni Bobby Mayna at sinabing nagagalak siyang kasama niya ang kapwa sundalo sa loob ng kwarto. Pumasok sila Kurapika sa silid kainan at habang abala si Shimano, tinutukan ni Kurapika ng baril ang tagapagsilbi. Inilabas niya rin ang kanyang dowsing chain. Nagulat ang babae dito, pero bago pa man siya makapagtanong ng maayos kung bakit siya pinagbibintangan nila Kurapika, nagtanong agad ang Hunter kung may alam ba si Shimano sa pagkamatay ni Barrigan at sa kapangyarihan ng Nen. Tumanggi ang tagapagsilbi sa nalalaman niya ukol dito. Sinabi niya kay Kurapika na hindi niya pa naririnig ang Nen sa buhay niya at nalaman niya lamang ito kahapon. Hindi gumalaw ang kadena ni Kurapika. Itinanggi rin ng tagapagsilbi na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Barrigan at pinagpalagay na maaaring gawa ito ng mga Nenbis ni Prinsipe Bobol. Hindi pa rin gumalaw ang kadena ni Kurapika. Nangangahulugan na hindi nagsisinungaling si Shimano. Humingi ng paumanhin ng Hunter sa tagapagsilbi. Pinaliwanag niya na ginawa niya lamang iyon dahil si Shimano ay isa sa mga taong nasa silid noong una silang atakihin ng mamamaslang. Bilang kasagutan din sa suspetsya ng babae, sinabi ni Kurapika na hindi guardian spirit beast ni Prinsipe Bobol ang umatake sa kanila. Sapagkat, ang mga Nenbis na nagpoprotekta sa mga prinsipe ay hindi nakikita ng mga hindi Nen users. Iba sa mga ahas na pumaslang kay Barrigan na nasisilayan ng lahat, maging ng mga taong walang kakayahang gumamit ng Nen. Dagdag pa ng Hunter na kaya hindi nakikita ng mga normal na tao ang guardian spirit beast ng mga prinsipe ay dahil itinatago din ito ng kapangyarihan ng kung sino mga nagkaloob ng mga Nen beast. Nangangahulugan na lubhang makapangyarihan o di kaya naman napakalaki ng kapalit na isinugal ng taong nagbigay ng mga Nenbis sa 14 na anak ng hari. Mula dito, napag-isipan ni Kurapika na malaki ang posibilidad na kung may isang prinsipeng aatras sa succession contest, masisira ang panatang ipinangako ng nagkaloob ng Nenbis at maglalaho ang mga halimaw na ito sa tabi ng bawat prinsipe. Alam nating ang unang hari ng Kakin ang lumikha ng seed urn ceremony na nagkaloob ng mga guardian spirit beast sa bawat prinsipe. At katulad ng sinabi ni Kurapika, malaki ang kabayarang ipinangako ng taong ito sa kanyang Nen para magkaroon ng isang napakalakas at espesyal na abilidad. Sa tingin ko, bilang si Kurapika ay nagkaroon ng mga kadenang nagagamit kapalit ng kanyang sariling buhay, binibigyan niya tayo ng ideya na ang kabayarang ipinangako ng unang hari para magamit ang seed urn ceremony sa pagkakaloob ng mga Nenbis ay walang iba kundi ang mga buhay ng 14 na prinsipe. Sa madaling salita, kung may isang prinsipe na aatras sa succession contest, masisira ang ipinangakong 14 na buhay ng unang hari na maaaring magresulta para mapawalang bisa ang kasunduang ginawa nito noon. Hindi ipinagtapat ni Kurapika ang iniisip niyang ito matapos siya tanongin ni Bill kung ayos lamang siya.
Sinabi na lamang niya sa tatlong kasama na obserbahan din ang kinikilos ng mga representante ng bawat prinsipe, habang siya naman ay maghahanap ng oportunidad na matanong ang mga gwardya ng bawat prinsipe gamit ang kanyang dowsing chain. Bumalik si Kurapika sa silid panuluyan ng kwarto at hinarap ang kanyang mga estudyante. Nakita niya na kompleto at hindi umatras sa mga ito, kaya sinabi niya mag-uumpisa na siyang magturo. Itinalaga niya ang dalawang non-users sa sila Furikov at Beliranti bilang mga katulong sa paggabay niya sa kanyang mga estudyante. Inutusan ni Kurapika ang lahat ng naroroon na pagdikitin ng dalawang kamay sa paraan na gusto nila. Iba't ibang paghawak ang ginawa ng mga estudyante ni Kurapika. Merong animoy nakikipaghawak kamay. Tinawag ito na shakers. May parang nagdadasal kaya may pangalan itong prayers. At merong humawak sa iba pang parte ng kanilang isang kamay, kagaya ng pulsuhan. Binansagan sila ni Kurapika bilang catchers. Inutusan sila ni Kurapika magsagawa ng iba't ibang aksyon. Ang mga shakers ay maghahawak-hawak kamay, bubuo ng isang bilog at papakiramdaman ng pagdalo ng kanilang oras sa isa't isa. Ang mga prayers naman ay pinapikit ng mata at pinagawa ng aksyong animoy sumasalok ng tubig gamit ang dalawang palad. At ang mga catchers naman ay inutusan ni Kurapika ang paikutin ng kamay na parang gumagawa ng cotton candy. Ang iba't ibang aksyong ito ay maaaring katumbas ng unang ginawa ni Master Wing Canilagon at Killua para maramdaman ng dalawang bata ang daloy ng oras sa kanilang mga katawan, bago pa man mabuksan ang kanilang mga aura nodes. Habang nangyayari ito, tinanong ni Uito si Shimano sa rason kung bakit nananatili itong naglilingkod sa Reyna imbis na umalis katulad ng ginawa ng mga unang tagapagsilbi matapos ang sunod-sunod na pagpaslang sa kanilang silid. Sinagot ni Shimano ang Reyna sa pagkasabing ang kanyang mga ninuno ay naglingkod sa maharlikang pinuno ng Kakin ng maraming henerasyon. Subalit, ang kanyang mga magulang ay bigong mapagsilbihan ng kaharian matapos nilang sumakabilang buhay. Bago lumisan, hiniling ng mga magulang ni Shimano sa kanya na magsilbi sa maharlikang pamilya hanggang kamatayan. Naintindihan ni Uito ang rason ni Shimano at buong puso niyang pinasalamatan ang tagapagsilbi. Lumipat ang eksena sa Tier 5 ng barko. Dito, makikita ang tatlong sangganong lalaki na naniningil ng bayad para sa mga taong gustong magtungo sa cafeteria ng ikalimang palapag. Naging posible ang illegal na transaksyong ito dahil sa panunuhol ng mga sanggano sa mga sundalo ng barko. Habang sinasagawa ang korupsyong ito, nagkataong dumating ang 4 na miyembro ng Phantom Troop. Sila ay sina Feitan, Finks, Nobunaga at Franklin. Gusto nilang pumunta sa cafeteria pero hinarangan din sila ng mga sanggano. Dahilan para pagbantaan ng mga magnanakaw ang tatlo. Nagalit ang mga lalaki kaya pinili ng mga itong hamunin sa pisikal na away ang mga miyembro ng Phantom Troop. Katulad ng inaasahan, walang hirap na pinagbubugbog ng mga magnanakaw ang mga sanggano. Isinama nila ito patungo sa cafeteria at tinanong ukol sa mga kalakaran sa barko. Ipiniliwanag ng mga sanggano ang sistemang meron ng barko na pinapatakbo ng mga mafiyang naghahari sa Black Whale. Ayon sa kanila, may 3 prinsipe ng Kakin ang tinuturing na pinuno ng 3 pinakamalalaking mafia community sa Kakin. Ito ay ang ika-7 prinsipe na si Lazarus na sumusuporta sa Char family, ang ika-4 na prinsipeng si Cherdnik na kumukontrol sa Haley family, at ang ika-3 prinsipeng si Zhanglei na namumuno naman sa Shio family. Tinanong ng mga miyembro ng Phantom Troop ang mga sanggano ukol sa kalakaran sa Tier 5 dahil pinaplano ng mga magnanakaw na pumunta sa mas mataas na palapag. Partikular sa Tier 2, sinabi ng mga sanggano na imposible ito, kaya tinanong na lamang ni Franklin kung sino ang pinakamakapangyarihan sa 3 pamilya ng mafia na kanilang binanggit. Sumagot ang sanggano sa pagkasabing sa aspeto ng kayamanan at dami ng mga miyembro, ang Shio family na sinusuportahan ni Zhanglei ang lumalamang kumpara sa 2 pang grupo. Alam ng Phantom Troop na makakaakyat lamang sila sa mas mataas na palapag kung may makapangyarihang taong tutulong sa kanila. Gusto nilang magtungo sa itaas ng barko dahil sa kanilang pinakalayunin, at ito ay hanapin ng isang tao na may tangkad na 100 at 70 sentimetro. Ang taong ito ay walang iba kundi si Hisoka. Nakatutok sila sa sukat ni Hisoka dahil sa ability ng hunter na tinatawag na Banjigam. May kapangyarihan ng abilidad na ito na magkaloob kay Hisoka ng bagong hitsura na kanyang ginagamit para makapagbalat kayo. At dahil ang Banjigam ay nagtatakip lamang sa tunay na hitsura ng hunter, naniniwala ang Phantom Troop na hindi kaya ng abilidad na baguhin at dagdagan ng sariling tangkad o taas ni Hisoka. Bukod kanila Feitan,
Finks, Nobunaga at Franklin, hinanap na rin ng iba pang miyembro ng Phantom Troop si Hisoka. Nagkita si Chrollo at Machi sa isang mataong lugar sa barko. Sinabi ni Machi kay Chrollo na siya ang papatay kay Hisoka. Sinagot siya ni Chrollo na magpapaunahan silang gawin yon. Dahil dito, inalok ni Machi ang kanilang pinuno na pagdesisyonan nila ang pagkatalo sa pamamagitan ng paghahagis ng barya. Pero, sinabi ni Chrollo na ginagawa lamang iyon sa tuwing may pagtatalo sa pagitan ng dalawang miyembro. Hindi ito pwedeng asahan sa sitwasyon nila ngayon. Dahil, hindi lamang silang dalawa, kundi lahat ng miyembro ng kanilang grupo ay gustong makauna sa pagpatay kay Hisoka. Ipinunto ni Chrollo kay Machi na imbes na pagtalunan nila ang bagay na ito, pagtuunan na lamang nila ng atensyon si Hisoka. Dahil, nakakasigurado siyang nasa barko lamang ito. Ang panggigigil ni Machi na mahanap si Hisoka ay maaaring nagsimula sa pagsisi niya sa kanyang sarili dahil sa pagkamatay nila Cortopi at Shalnark. Matatandaan na ang tatlo ay magkakasama noon sa pag-ayos ng katawan ni Hisoka matapos matalo ang Hunter sa duelo niya kay Chrollo. Tinahi ni Machi ang naputol na leeg ni Hisoka. Maaaring rason kaya muling naging aktibo ang nenang Hunter na bumuhay rin sa kanya. Nang bumalik mula sa kamatayan, iginapos ni Hisoka si Machi at dito niya na isinagawa ang karumal-dumal na pagpaslang kay Cortopi at Shalnark. Kaya, nakakapanabik isipin ang pagkikita ng dalawa sa hinaharap. Habang abala ang Phantom Troop sa paghahanap kay Hisoka at habang abala si Kurapika sa pagtuturo ng Nen sa mga representante ng mga prinsipe, ang hari naman ng Kakin na si Nasubi ay nasa loob ng isang napakadilim na silid. Kasama niya ang kanyang butler at nakatayo sila sa isang malaking kapsula na pinaglalagyan ng bangkay ni Prince Momose. Sinabi ng butler ang kanyang pakikiramay sa hari. Sinagot lamang siya ni Nasubi sa pagkasaad na ang anak niya ay magiging pundasyon ng puno ng Kakin at mas magniningning kahit sa kamatayan. Kasabay ng pagsambit ng hari ng mga salitang ito, may nagliyab na animoy apoy sa sisidlang nakakonekta sa kapsula ng ika-12 prinsipe. Mula dito, sinabi ng hari na nananatiling buhay ang kanyang anak. Kung ano ang kahulugan sa mga salitang binitawan ni Nasubi ay malalaman natin sa susunod na kabanata.